Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Grace na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang nagmula sa mahirap na pamilya ngunit puno ng pangarap. Matulungan kaya siya ng mga magic pandesal sa pag-abot ng kanyang mga pangarap? Sa ating kwentong pinamagatang Magic Pandesal. Isinulat ito ni Binibining Alessandra Marie M. Tabella at iginuhit naman ni Ginoong Giovanni B. Belmonte na parehong nagmula sa Dibisyon ng Bataan. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod, Teacher Grace Antonio mula sa Dibisyon ng Occidental, Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa isang maliit na baryo ay mayroong isang batang nagngangalang Andeng. Kasama niya ang kanyang ina sa isang maliit, masikip na tahanan at walang karangyaan. Gayunpaman, kahit ulila sa ama, sila'y maligaya at maraming mga kaibigan. Bata pa lamang si Andeng, nalalaman niyang kailangan magsumikap sa buhay. Bago pumasok sa paaralan, tumutulong siya sa paglalako ng pandesal para may pambili ng pagkain at ng manikang kanyang matagal nang pinapangarap. Kahit Sabado at Linggo, naglalako siya kasama ang kanyang ina. "Pandesal kayo diyan!" sigaw ni Andeng. Sa simpleng paraang ito, nakatutulong siya at higit sa lahat, madami ang natutuwa sa kanya. Sa paaralan, natatanging mag-aaral si Andeng. Siya ay matalino, masipag, responsable at matulunging bata. Hinahangaan siya ng kanyang guro at mga kamag-aral. Araw-araw, ang panalangin ni Andeng ay ang matupad ang kanyang mga pangarap. Nagpapasalamat sila sa Diyos sa patuloy na paggabay. "Salamat po sa biyaya at pag-iingat," wika ng mag-ina. Nakita ito ng Panginoon, kaya sinuklian niya ito ng isang munting regalo. Sinabi niya na ang mga panindang pandesal ni Andeng ay hindi magkukulang at hahanap-hanapin ito ng kanyang mga suki. Gayon nga ang nangyari. Naging mas mabili ang mga panindang pandesal ni Andeng. Dagdag pa ang kanilang sipag at tiyaga sa paglalako ng mga ito. Tuwang-tuwa siya sa mga nangyayari dahil dito ay makakaipon siya. Isang araw, "Inay, maaari po ba ninyo akong ibili ng pinapangarap kong manika?" tanong ni Andeng. "Anak, ipagdasal natin na makaipon tayo kaagad upang mabili natin ang iyong laruan." Nakangiting tugon ng kanyang ina. "Inay, wag po kayong mag-alala. Pag-uusahin ko ang pagtitinda ng pandesal upang makatulong na makaipon tayo at gagalingin ko sa pag-aaral para sa katuparan ng ating mga pangarap." Maligayang sabi ng bata. Hindi niya alam ay may mga mumunting tinig na tila ba nagdiriwang sa loob ng kahon. "Nakatutuwang Andeng, masipag nay, masikap pa," wika nila. "Tama, puno ng pag-asang matupad ang kanyang mga pangarap." Pag-uusap ng mga pandesal. "Kaya dapat siyang tulungan, magparami tayo." Nooy iilang pirasong pandesal na lamang sila sa loob ng kahon. "Andeng, pagbilhan mo ako ng 50 pirasong pandesal," wika ni Don Gorio habang naglalakad. "Paumanhin po, Don Gorio, ngunit hindi na po sapat ang mga pandesal na aking paninda," sagot ng bata. "Sige, ibigay mo na lamang ang mga natitirang pandesal diyan," tugon ng matanda. Laking pagtataka ni Andeng nang buksan ang kahon. Punong-puno ito ng mainit-init pang mga pandesal. Kaya't bigla nitong sinabi sa matanda, "Don Gorio, mukhang mapagbibilhan ko pa po kayo ng 50 pirasong pandesal." "Mabuti kung ganon.
Heto ang aking bayad, Andeng. Wika ng matanda. Maraming salamat po, tugon niya. Nang isara ni Andeng ang kahon, napansin nito ang isang pitaka sa tabi ng kahon ng pandesal. Agad naalala ng bata na ang pitaka ay pagmamay-ari ng Don. Hinabol niya ito upang isauli ang pitaka. Nagpasalamat ang matanda sa ipinakitang mabuting asal ng batang si Andeng. Napakaganda ng iyong asal kaya napakapalad ng iyong mga magulang sa pagkakaroon ng anak na katulad mo. Wika ng Don. Ipagpatuloy mo yan, Andeng. Isa kang halimbawa at inspirasyon sa kapwa-bata. Pagpapatuloy pa nito. Salamat po, Tancorio, at masaya po ako na nakatutulong sa kapwa. Iyan po ang pangaral ng aking nanay na dapat kumuha ng mabuti sa iba. Tugon ni Andeng. Sa loob ng kahon, tila mayroong kasiyahang nagaganap. Pinahanga na naman ako nitong si Andeng. Pagbibida ng pandesal. Siyang tunay, kay sarap talaga niyang tulungan. Matapat at matulungin. Buong pagmamalaki ng mga pandesal. Pag-uwi, ikinuwento niya ang nangyari. Napakasaya ko po, Inay, dahil nakatulong po ako. Pagkukwento ni Andeng. Ipinagmamalaki kita, anak, dahil inspirasyon ka sa kapwa. Masayang sabi ni Aling Celia. Ganoon po ba yun, Inay? Ang pagtulong at pagsasauri ng bagay na tiyakin ay isang inspirasyon? Tanong niya sa ina. Oo, anak. Pagiging matapat at matulungin ay pagbibigay inspirasyon sa kapwa. Pagpapaliwanag ng ina. Sa paglipas ng panahon, nakapagpatuloy si Andeng sa pag-aaral sa unang baitang. Patuloy siyang nagpakabuti sa pag-aaral at tumulong sa kanyang mga kapwa mag-aaral at guro sa paaralan. Nang dahil sa kasipagan at pagsusumikap, nagkamit siya ng unang karangalan bilang mag-aaral sa unang baitang. Ipinagmamalaki kita, anak. Maluha-luhang niyakap siya ng kanyang ina. Magandang araw sa inyong lahat. Bati ng punong guro na kanilang paaralan sa harap ng mikropono. Ang araw pong ito ay pagkilala din sa taglay na katapatan at pagbibigay inspirasyon sa lahat bilang mag-aaral. Pagpapatuloy nito. Isang gawad pagkilala at parangal na may kalakip na libreng edukasyon hanggang kolehiyo na ibibigay sa ating natatanging huwarang mag-aaral. Siya po ay nagmula sa unang baitang. Walang iba kundi si Andeng Paglabanan. Wika ng punong guro. Maraming salamat po sa pagkilala at libreng edukasyon na ibinigay ninyo po sa akin. Mapagpasalamat at lumuluhang sinabi ni Andeng kay Don Gorio habang inaabot nito ang sertipikong susi ng kanyang mga pangarap. Kaya mga bata, ugaliin nating maging masipag at maging mabuti sa kapwa upang maabot ang ating mga pangarap. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.